sige po, tayo ay magpatuloy sa ating pananambahan at dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataon pong ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verses 1 hanggang 10. Verse 1 hanggang 10. Yan po manggagaling ang ating pag-aaralan at samahan po niyo akong basahin ang salita ng ating Diyos. Ephesians 2, 1 to 10, verse 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na una pa upang siya nating lakaran. At yan po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin muna. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, kayo ang naghahayag ng salita po ninyo sa mga tao na katulad namin. Kami mga mangmang, hindi po namin kayang maunawaan ni tanggapin ang inyong mga salita, malibang kayo ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya't amin nawang maunawaan sa tulong ninyo, sa tulong ng Banal na Espiritu, ang mga katotohanang nasasaad rito sa aming binasang mga talata. Nawa ito'y maipahayag ng buong katapatan at nawa ang mga tagapakinggan din ay makaunawa at makita ang katotohanan ninyo na nandito sa Biblia. Ligtas po ninyo mga wala pa sa inyo sa araw na ito sa pamamagitan ng mensaheng ito. At kami na mga nasa inyo na ipalakasin po ninyo sa pamamagitan na rin po ng parehong mensahe. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po at ang pamagat ng pag-aaral natin sa araw na ito ay mga patay sa kasalanan noon, mga binuhay na kay Kristo ngayon. At nandun na ang pag-aaral natin sa pamagat pa lamang. Alam na natin kung ano ang tatahakin itong pag-aaral natin. Ngunit simulan natin, kahapon ay inalala natin ang ating mga yumao. Pumunta tayo sa kanilang mga puntod, marahil ay tumangis ang ilan sa atin o nagtawanan sa mga masasayang alaala na nagkaroon tayo noong buhay pa sila. Ngunit ito ang tatandaan natin, hindi lamang sila ang dapat na inaalala natin. Siguro ay pamilyar ang ilan sa atin sa Latin phrase na memento mori o remember we will all die. Yun po ang ibig sabihin ng Latin phrase na iyon. Ang kamatayan ng isa sa kinatatakutan nating mangyari sa ating mga sarili, at hindi lamang sa ating mga sarili, kundi maging sa ating mga minamahal, sa mga kalapit na tao natin.
At ito rin nga ay pinaka-iniiwasan nating bagay, di ba? Kung paano tayo mag-ingat sa ating mga ginagawa na huwag saan tayo mamatay kapag ginawa natin ang bagay na ito. O pumunta tayo sa isang lugar. Ayaw natin may mangyari sa atin ang bagay na iyon, mapadali ang buhay natin. Pero ang tatandaan natin, ang sinasabi ng Latin priest na iyon ay totoo. Remember, we will all die. Lahat tayo mamamatay. Gaano man tayo umiwas sa kamatayan, hindi ko sinasabing huwag tayong mag-iingat. Okay? Ang sinasabi ko lamang, hindi po tayong may hawak ng buhay natin. Itong buhay natin ay ibinigay sa atin. Ito ay biyaya lang din sa atin at hindi po tayo ang may kapangyarihang mag-take o mag-take nito. Umalis nito. O hindi rin tayo ang may kapangyarihan kung bakit mayroon tayo nito ngayon. Maging sa araw na ito, we are not the ones who na gumising sa ating mga sarili sa araw na ito. Hindi ang ating mga alarm clock. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay sa araw na ito. Siya ang nagpahintulot na tayo magising sa araw na ito. Okay, so iwasan man natin ang kamatayan, hindi natin maiiwasan ang katotohanan. As the phrase suggests, memento mori, remember that our death is as sure as the return of Jesus, but more certain than our next breath. Ganun po kasigurado ang ating kamatayan. Kung paano si Jesus ay muling babalik, ganoon rin kasigurado ang ating kamatayan. At mas sigurado pa ang kamatayan natin kaysa sa susunod nating paghinga. Yan ang tatandaan natin. Ang tinutukoy natin dito ay physical na kamatayan. Alam natin, we are all aware na mamamatay tayo. Ngunit may isa pang kamatayan ang kinakaharap ng lahat ng tao, non-excluded. At kung aware ang bawat isa sa atin sa physical death, and I'm sure we are aware of physical death, majority naman sa mga tao sa mundong ito ay hindi aware sa kamatayan na tinutukoy ko ngayon. At ano kaya iyong kamatayan na iyon? Tingnan natin ang Genesis 2:15-17. Genesis 2:15-17. Ang sabi po rito, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikay kumain yon ay tiyak na mamamatay ka. Yun ang utos ni Yahweh kay Adan. Malinaw, huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon ay tiyak na mamamatay ka. Ngayon may tinutukoy dito ang Diyos na kamatayan. At ano nga ba iyon? Ayon sa Diyos ay mamamatay si Adan kung siya ay kakain ng bunga mula sa tree of knowledge between good and evil. At makita nga natin sa Genesis 3:1-13 na nilabag ni Adan ang utos na iyon ng Diyos. Kumain siya. Kumain po si Adan nung bunga na sinasabi ni Yahweh na huwag niyang kakainin. At makita naman natin doon nga sa Genesis 3:1-13 ng paglabag ni Adan. So utos na ito kung saan siya'y kumain ng bunga at nagkaroon ng kaalaman. So makita nga natin doon na nalaman ni Adan at ni Eva na hubad sila, na wala silang saplot. Makita rin natin ang ginawa doon ng Diyos na sila'y binalutan na upang matakpan ang kanilang kahubaran. Yan, itingnan natin yun mamaya. Pero ngayon, kapansin-pansin na sa pagkakataong sila ay kumain at nagkasala sa Diyos, ay hindi naman sila namatay. Diba? Hindi naman sila physical na namatay.
kundi namuhay pa nga ng maraming taon at nagkaroon ng maraming anak. Pero ang sabi ni Yahweh dun sa Genesis 2, mamamatay ka kapag kumain ka. Pero makita nga natin, Genesis 3, hindi naman napatay si Adan at si Eva. Ngayon, ano ang tinutukoy ni Yahweh na kamatayan? O ano ang kamatayang naranasan dito ni Adan at ni Eva? Iyon ay ang kamatayang spiritual. Itong si Adan at si Eva, nung sila'y nasa Eden, sa Garden of Eden, ang kanilang sila ay nakikita nila ang Diyos. Kumbaga, kung paano ngayon ay hindi natin, wala tayong access sa Diyos, sila meron noon. Nung hindi pa sila nagkakasala, they have the access, they can hear God. The presence of God is with them noong mga panahon na iyon. But when they sinned, iyon ang isa sa naalis sa kanila. At makita pa nga natin na sabi ng Diyos, ng Trinity, at inalis ng Diyos si Adam and si Eve doon sa Garden of Eden. At yung presensya ng Diyos wala na sa kanila. I mean, yung direct access nila sa Diyos ay wala na. At simula nung sila'y nagkasala, ang kasalanan ay nanatili na sa kanila. Sa isang paglabag, nanatili na sa kanila ang kasalanan at they cannot undo it. So, dahil sa kanilang pagkakasala ay napasailalim sila at tayong lahat sa kamatayang pisikal, ngunit pati na rin sa kamatayang spiritual. Dahil kung hindi sila nagkasala, ay mananatili tayong buhay. Yan ang tinuturo sa atin. If they did not sin, hindi lamang ang ang ating access sa Diyos, meron tayo noon. Kung hindi rin sila nagkasala, hindi rin sana tayo mamamatay ng physical. Pero itong physical death ay bahagi na rin ng parusa ng Diyos dahil sa kasalanan ni Adam and Eve. At tayo man din namana natin iyon. Hindi lamang ang kamatayang pisikal ang magkakaroon tayo katulad ni Adan at ni Eva, kundi maging ang kasalanan ay namana natin mula sa kanila. Kaya kung nagtatanong tayo, kung napapaisip tayo, bakit kayo nagkakasala ngayon? You're not sinning because Adam is making you sin. It's you, it's us, who's making ourselves sin. It's just that namana natin ang sin nature na ito mula kay Adan, nating ama. First Adam. At hindi lamang kamatayang pisikal, yun nga. Alam natin na mamamatay, lahat ng mga tao sa mundong ito, nalalaman na mamamatay tayo physically. But not all of us know this truth, that we are spiritually dead. Na tayo'y patay spiritually. At iyon nga ang kamatayang nagkaroon si Adan at si Eva, spiritual death. And sabi ni R.C. Sproul, how does he handle this? Napaganda ng sabi niya. Yes, totoo na si Adan at si Eva ay nagkaroon ng spiritual death nung mga panahon na ito, nung sila ay nagkasala. Pero sabi ni R.C. Sproul, the way he handles this is, talaga naman na mamamatay sana itong si Adan at si Eva nang kinain nila ang bungang iyon. Pero alam niyo kung anong pinairal ng Diyos? Habag. Mercy. Na binalutan pa nga sila sa kanilang kahubaran. Ang binalot sa kanila ay proof ng mercy ng Diyos. And I agree with R.C. Sproul in that idea. Na talagang physical na mamamatay naman talaga sana si Adam and Eve. Pero anong pinairal ng Diyos? Ang kanyang habag. Hindi sila namatay. But then, pinaalis sila sa Garden of Eden. And then, makita natin na spiritually, patay sila. But then, ang Diyos rin naman ang nagpanumbalik sa kanilang spiritual life. Ano makita natin dito? Ang kamatayang spiritual ay ang pagkakaroon ng hadlang sa relasyon ng tao at Diyos, at ang hadlang na ito ay ang kasalanan.
Ganun ang spiritual death. We are dead spiritually, all of us. At ang pagiging patay spiritually, nangangahulugan na wala tayong relasyon maliban sa tayo may relationship with Him as our Creator. Okay? Pero, wala tayong intimate relationship with Him. We don't know Him and He don't know us, not to the extent na hindi niya tayo kilala, kundi hindi niya tayo kinikilala bilang Kanya. Ang spiritually dead na tao ay ganun. Yes, ang relationship ng taong iyon is God is His Creator, pero hindi niya kinikilala ang Diyos na Kanyang Diyos. At hindi rin siya kinikilala ng Diyos bilang Kanya. Bilang Kanyang alagad. At sa Roma 5:12, tingnan rin natin. Sabi sa Roma 5:12, kahit kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kahit dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang tinutukoy dito ni Pablo, hindi sa dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutang ito. Pero hindi naman si Adan ang nagkakasala para sa atin, kundi tayo. Kaya tayo ay mamamatay, and not just physically, kundi for all eternity kung wala tayo kay Kristo dahil sa ating pagkakasala. Ang paglabag ni Adan ay naging hudyat ng pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. At tayong lahat ay minana ang kasalanan at sumunod sa yapak ni Adan. Ganun ang ginawa natin. Ngunit may isang higit kaysa kay Adan kung saan sinasabi ng kasulatan na sa pamamagitan niya ay mayroong buhay. Sapagkat ganito ang sabi sa unang Korinto 15:22. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. So itong pag-uusapan natin ay tungkol sa ating pagiging makasalanan, pagiging banal ng Diyos, ang pag-asa natin bilang mga makasalanan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ganun lang. To simply put it, we're going to talk about the gospel today. Dahil yun ang pinakakailangan nating mensahe. So simulan natin, ang unang punto natin ay kukunin natin sa Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 3. Doon po natin kukunin ang ating unang punto. At ang first point po natin ay ang kalagayan ng tao. Ang kalagayan ng tao. Ulitin kong babasahin ang verses 1 hanggang 3. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. So, yun. So, dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, ang Efeso po ay isang, ang sulat pong ito'y pinadala niya sa isang iglesia, na itatag na iglesia sa Efeso. At sulat niya ito nang siya'y nakabilang po sa Roma around AD 60 to 62. Siya ay bilanggo nang sinulat niya ito. Primarily, ang mga kasapi nitong iglesia sa Efeso ay mga Hentil o yung mga non-Jewish na mga Kristiyano. Hindi sila mga Hudyo. Ang pangunahing misyon ni Jesus ay ipamalita ang ebanghelyo sa mga Hudyo na bayan ng Diyos. Ang mga Hudyo yung mga Israelita.
Ang pumarito si Jesus, ang focus talaga ng kanyang ministry is to preach the gospel to Israel, sa bayan ng Diyos. Ngunit nang tinanggihan ito ng mga Israelita, kita natin na hindi lamang pala para sa mga Israelita ang kaligtasan, kundi para rin sa mga Hentil. Sa inyo, kahit di nyo nabasahin itong bubuklatin kong verse, para hindi na kayo mahirapan sa pagbalik sa pinag-aaralan natin, babasahin ko na lang, pakinggan nyo na lang. So, tingnan natin babasahin ko sa Isaiah 49 verse 6. Isaiah 49 verse 6. Pakinggan nyo na lang. Sabi rito, oo, kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na... Ano ba? 49 verse 6. Yes. Oo, kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin at ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. So makita nga po natin dito na hindi lamang para sa bayan ni Jacob, hindi lamang para sa Israel ang kaligtasan. Ang sabi rito ng Diyos sa kanyang Mesiyas, kay Kristo Jesus, na tinutukoy dito sa mga talatang ito, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa, hindi lang bansang Israel, kundi mga bansa, lahat, upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. So makita nga po natin dito, kaya po nagkaroon ng iglesia sa Efeso na isang bayan na hentil dahil hindi lamang para sa Israel ang kaligtasan, kundi para rin sa mga hentil. At yun nga ang iglesyang sinulatan dito ni Pablo, isang Gentile church. Tayo din naman, we are non-Jewish. That's why we are called Gentiles. Lahat tayo. So, itinanim ni Pablo ang iglesyang ito sa Efeso. Siya ang nagplant nito sa kanyang third missionary journey at pinangunahan din later on ni Apostol na Juan at Timoteo. So, for the context, yan lamang ang ating titignan. So, yung verse 1, ang sabi doon sa Efeso, himay-himayin natin, kayo nooy mga patay. Yun ang sabi sa verse 1, kayo nooy mga patay. Alalahanin po natin na itong Efeso ay this people na pinadalhan niya ng sulat na ito ay mga Kristiyano na po nung mga panahon na ito. Mga Kristiyano po sila. Hindi po sila mga unbelievers, hindi po sila mga pagano, hindi na po sila mga pagano ng mga panahon na ito. Sila ay isa ng iglesia, nangangahulugang sila ay mga Kristiyano na nung sinulatan sila ni Pablo. At dito, sabi ni Pablo, kayo noon ay mga patay. Noon pa yun. Okay? So, nagbabalik tanaw si Pablo sa totoong kalagayan ng mga Efeso noon. Ng mga Ephesians noon. Yun ang ginagawa niya. Sabi dito, patay. In Greek, the word nekros. Nang meaning dito, sa pinag-aaralan natin is kamatayang spiritual. Yun ang tinutukoy dito sa pagkakagamit. So, itong nekros ginagamit din for physical death. But here, in this specific verse na pinag-aaralan natin, ginamit ang word na nekros to imply spiritual death. So, yun ang tinutukoy dito ni Pablo na tinignan rin natin kanina sa introduction. Kayo nooy mga patay. So, kung dadagdagan natin o kung ating i-interpret patay spiritually, kayo nooy mga patay spiritually. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. Ang kanilang kamatayan ay in relation saan? Bakit sila patay spiritually? Sabi rito ni Pablo, sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Ang dahilan kung bakit sila spiritually dead is because they are sinners. Sila ay mga makasalanan, sila ay nagsalansang. Titingnan natin ang mga
mga salitang ito. So, ang kanilang kamatayan ay in relation sa kanilang mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya sila consider, hindi lamang ang mga Efeso, kundi tayong lahat. Tayo'y mga itinuturing ng Diyos kung wala tayo kay Kristo na patay spiritually. Dahil saan? Dahil sa ating mga pagkakasala at pagsalansang. Ang kasalanan ni Adan ang nagdulot sa kanya ng kamatayang espiritual at pisikal na pagkawalay sa Diyos at gayon din para sa atin. Na kung paanong ganoon din para kay Adan, nang sila'y nagkasala, nawalay sila sa Diyos, they become spiritually dead, pero dahil rin sa Diyos, sila'y nagkaroon ng spiritual life. Agad-agad on that moment na sila'y nagkasala at nalaman iyon ng Diyos, makita natin yung pagtatakip na iyon, pagbabalot na iyon ng Diyos sa kanila, sa kanilang kahubaran. Nag-i-imply na po iyon agad, na agad-agad na pinanumbalik ng Diyos ang kanilang spiritual life, ang kanilang relationship sa Diyos. Dahil nagpapakita nga po iyon ng kanyang kahabagan sa kanila, iyong pagbabalot sa kanilang kahubaran. Kumbaga, binalutan rin sila, nilinis sila sa kanilang pagkakasala, binalutan sila ng righteousness na galing saan? Mula sa Diyos. Yun ang righteousness na nagkaroon sila nung time na yun. So, pagsalansang, or in English, trespasses, ang original rendering sa Greek, paraptoma, ang ibig sabihin po nito is a false step or blunder. Yun ang ibig sabihin nitong word na yun, pagsalansang o trespass, pag-trespass. A false step or blunder. Example, sa chess, ang blunder ay isang lubhang masamang tira na maaaring magdulot ng disadvantage. Kapag tumira ka ng considered na isang blunder na atake, yun ay magkukos sa iyo bilang ikaw ay player din ng disadvantage sa buong laro. Or sa moment na naglalaro kayo. So, ganon. So, false step. O lubhang masamang tira, ganun ang pagsalansang. At kasalanan din, sabi rito, mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kasalanan o sins. Ang original naman ay hamartia. Literally, ang literal meaning nitong kasalanan is missing the mark. Yun ang ibig sabihin nitong word na ito ng kasalanan. Missing the mark. Example, sa archery. Ang isang archer ay mayroong most prized na target. At ano iyon? Ang bullseye. Tayo ring mga tao ay sinusubukang tamaan ng isang standard, isang target na hindi natin kailanman matatamaan. At ano iyon? Standard ng Diyos sa katuwiran. For sure, alam natin kung anong 10 Commandments. At iyon po ang standard ng Diyos. Yun ang binigay niya kay Moises. At makita natin na lahat ng mga utos doon ay upang ang isang tao na susunod doon ay maiwas sa kasalanan. Ngunit tayo pong lahat ay nilabag ang bawat isa sa mga commandments na iyon. Wala pong sino sa atin ang nakasunod fully sa mga commandments na iyon. Nasabi nga sa scripture, isang commandment lang ang nilabag natin, na inilabag na natin ng buong standard ng Diyos. Nilabag na natin sino ang Diyos mismo na nagbigay ng commandment na iyon. Iyon ang standard ng Diyos. Iyon ang bullseye sana natin na hindi naman nga natin natatamaan. Dahil panay pagsalansang tayo. Panay pagkakasala tayo. And again, ang literal meaning, missing the mark. And we're missing the mark. We're missing the standard. We're missing our target. But again, hindi ko sinasabi sa inyo ngayong araw na itry nating tamaan ang mark na yun para magkaroon tayo ng kaligtasan.
Hindi yun ang sinasabi ko. We are hopeless kung tayo magpapatuloy na subukang iligtas ang ating mga sarili sa ating pagkakasala. Sampung utos, at ang 10 utos din ay reflection ng kabanalan ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos, sinasabi sa Isaiah 6:3, ay isang Diyos na banal, banal, banal. Thrice holy. Hindi lamang siya banal, kundi siya ay banal, banal, banal. Nasa superlative degree ang kanyang kabanalan. At tayo, kahit tayong mga Kristiyano, maituturing tayong banal, pero hindi tayo maituturing na katulad ng Diyos sa kanyang kabanalan, in the superlative degree. At kahit na marating pa natin ang glorification natin bilang mga Kristiyano, hindi po tayo magiging banal, banal, banal na katulad ng Diyos. Yes, magiging banal tayo pag tayo nasa langit na, as in wala ng kasalanan. Pero itong Diyos, never in His existence ay siya'y nagkasala. Hindi po siya kailanman nagkasala. And that holiness, Kanya lang yun. Hindi niya yun ibibigay sa ibang tao, maging sa mga angheles man nasa langit. Siya lamang nagpoposes ng ganong kabanalan. Kaya kung titignan natin ang Diyos bilang sa kung sino siya, at ito ang pagkukulang ng mga Christian churches sa paligid natin. Ito ang pagkukulang sa mga relihiyong alam natin na prominente sa sanlibutan ito, Roman Catholic, di ba pang mga relihiyon, ang pag-declare at pagtuturo na ang Diyos ay banal, banal, banal. Na sa kanyang kabanalan na hindi niya matitignan at hindi niya matitiis na tignan ang pagkakasala ng bawat isa sa atin. Na kung maaari, pagngingit-ngitan niya ang sight ng ating pagiging makasalanan. Ganon siya kagalit sa kasalanan, ngunit hindi lamang sa kasalanan. Sabi nga sa Biblia, ikaw ay Diyos na araw-araw galit sa makasalanan. Hindi lang sa kasalanan, kundi sa gumagawa ng kasalanan. Dapat na magkaroon ng pagbabago ang pag-iisip natin tungkol sa kung paano natin nakikilala ang Diyos. Dahil hindi natin lubos nakilala ang Diyos kung hindi natin alam na ang Diyos ay banal, banal, banal. Maaaring ang ilan sa atin dito ngayon pa lamang na pakinggan ang katotohanan ang Diyos ay galit sa makasalanan. Because what we're taught is that ang Diyos ay galit sa kasalanan. Yes, He's angry at sin, but He's also angry at the sinner. Sabi nga ng mga theologian, sino bang itatapon ng Diyos sa impyerno? Ang makasalanan. Ganon siya kagalit sa makasalanan. At tayo, nasanay tayo na binibibi ng mga relihiyon natin. Pero hindi po dapat ganon. Kung anong sinasabi sa Biblia, iyon po ang nais naming ipangaral dito sa ministeryo namin. At walang iba. Pero hindi natatapos sa kasalanan natin. Mamaya titignan natin kung anong pag-asa natin. Pero yun nga, ang 10 utos ay reflection ng kabanalan ng Diyos. Siya ay isang thrice holy God. Ngunit sa ating kahinaan at pagiging makasalanan, ay hindi natin masusunod ang kabuuan ng commandment ng Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, nung mga baby pa tayo, akala natin wala tayong kasalanan, but we are already sinners at that time. Bakit? Yung pag-iyak natin, na sign ng anger natin, sign ng irritation natin, that already proves na tayo makasalanan. At hindi tulad ng isang archer na time and again ay pwede siyang makabullseye, tayo ay hindi magagawa ito sa ating kahinaan. At bakit? Ang inclination natin ay sa kasalanan. Kung sasabihin natin hindi tayo inclined sa kasalanan, that's one of our sin. We're lying. Nagsisinungaling tayo.
We're inclined to sin eh. Ganon tayo kahina, ganon tayo kamakasalanan. Verse 2, ayon kay Pablo, dito sa binasa nating talata sa verse 2, ang pagsalansang at pagkakasala ang dating pamumuhay ng mga sinulatan niya. Yan sinasabi niya rito, ang pagsalansang at kasalanan na dati ninyong nilakaran. Itong mga sinulatan niya, itong mga nasa Efeso, ganun ang kanilang pamumuhay. Always missing the mark. Wala silang pakialam. Ngunit, hindi lamang sila. Tatandaan po natin na hindi lamang sila ang namumuhay sa pagsalansang at kasalanan. Lahat tayo ay namumuhay sa pagsalansang at kasalanan. Without the Lord Jesus Christ as our Savior, ang tatandaan po natin, lahat tayo mananatiling namumuhay sa pagsalansang at kasalanan. Hindi lamang mga hentil. Ang sabi ni Pablo, si Pablo po, Jewish ito. Pero ang sabi niya rito, lahat tayo. Hindi po excuse silang bayan ng Diyos, ng Israel. Silang mga Hudyo. Sabi niya rito, lahat tayo. Bago sila maging mga Kristiyano ay namuhay itong mga Hudyo, mga katulad ni Pablo, maging itong mga apostol. Bago sila maging mga Kristiyano ay namuhay sila sa kasamaan katulad ng pamumuhay ng isang karaniwang tao sa mundong ito. Lahat tayo'y namuhay sa pagsalansang at kasalanan. Without exception. Lahat tayo. Paglalarawan ni Pablo sa naghahari sa mga taga-Efeso noon, ang sabi niya rito, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng spirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So dati po ganito ang mga Ephesians. Dati po ganito ang mga Kristiyano. Paano? Ganito ang nilarawan. Sabi rito, ayon sa lakad ng sanlibutan ito at ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Sino yun? Si Satanas. At anong sabi ni Pablo? Si Satanas ang sinusunod ng bawat taong wala kay Kristo. Siya ring naghahari sa bawat taong hanggang ngayon ay patay pa rin spiritually. Bawat spiritually dead person ay namumuhay pa rin ayon sa lakad ng sanlibutan. At paano ba lumakad ang sanlibutan? Paano ba ang lifestyle ng sanlibutan? Sin and more sin. Ganon eh. Papansinin lang natin. At kabahagi tayo doon. Wala tayo kay Kristo. Kung wala tayo kay Kristo. Sabi sa Juan 8:44, galing na mismo kay Jesus, kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kaya kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. See? Ito ang tinuturo sa Biblia. Bawat taong wala kay Kristo, bawat taong patay spiritually, pinaghaharian sila ng dyablo. Ang kanilang sinusunod ay kung ano ang kagustuhan nitong si Satanas. Dahil alam natin na si Satanas, sabi ni Jesus dito, walang katotohanan sa kanya.
At kung anuman ang mga kaisipan na ibinibigay ni Satanas sa mga taong wala kay Kristo, iyon ay ayon sa kanyang kalikasan. That Satan is a sinner. Siya ay isang makasalanan. At ganun din ang nais niya para sa mga tao. Sabi nga, nagdadala pa si Satanas ng mga maisasama niya sa impyerno kapag sila'y hatulan na. Huwag po tayong sumama sa kanya. Huwag tayong manatili sa ating mga pagkakasala. Mga kaibigan, nakakahiyang ma-associate kay Satanas. Dahil yun ang ginagawa dito ni Jesus at yun din ang ginagawa ni Pablo doon sa sulat niya sa mga Efeso. Sabi niya, yun ang naghahari sa kanila. Yung hari ng himpapawid, yung kapangyarihan sa himpapawid na ang nagkokontrol ay ang dyablo. Diba? Nakakayang ma-associate kay Satanas, ngunit maging kay Jesus ay ito ang pagtuturing niya sa mga hindi sumasampalataya. Verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Yun ang sabi ni Pablo, tayong lahat, without exception, tayong lahat. Ako bilang si Pablo, kayo bilang Ephesian Church ngayon, tayong lahat ay namuhay sa ganitong pamumuhay noon. Sa pagsalansang, sa kasalanan, sa pagsunod sa ating laman, sa pagsunod sa kung anong kaisipan ni Satanas na ating ama noon. Ganun ang sinasabi ni Pablo. Ganun niya ilarawan. Walang sino man ang excuse sa kalikasan o nature na ito. Ang ating inclinations ay sa pagnanasa ng laman at kadiliman ng ating pag-iisip. Ang isang unbeliever, ang isang taong hindi Kristiyano o wala kay Kristo, sabi ni Pablo, sila ay namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman, ayon sa kanilang pag-iisip. Ganun mamuhay ang isang wala kay Kristo. Ang mga ito ang sinusunod natin nung hindi pa tayo Kristiyano at sinusunod pa rin ng mga wala pa kay Kristo hanggang sa ngayon. Suriin natin ang ating sarili at matutuklasan natin sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa paningin man natin, ito ay mabuti, ay ginagawa natin ito out of arrogant self-righteousness, which also is sin. Ganon ang tao. At makikita nga natin later on sa verse na ito, na ang tao kapag nakakagawa ng katuwiran, proud na proud sa kanyang sarili, at inaasahan ng tao, dahil iyon, doon tayo kinondisyon ng mundong ito na kapag gumagawa tayo ng kabutihan, maliligtas tayo. Kung konti lang ang gagawin nating kasalanan, pero higit ang ating kabutihan, maliligtas tayo. Ganun ang kaisipan natin ng karamihan sa mundong ito, pero mali po iyon. Dahil hindi po tayo mabubuting tao. At kung tayo nga'y nakagagawa pa ng kabutihan, naging arrogante pa tayo, nagmamataas pa tayo. At kanino tayo higit, at kanino tayo mas lalong nagmamataas kapag nakakagawa tayo ng katuwiran sa Diyos. Dahil iniisip natin ito, napakabuti ko, nagpakabuti ako ngayong araw. Imposibleng hindi mo ako tatanggapin sa iyong kaharian. Bit ko itong mga katuwiran kong ito. Ganon kayabang ang tao. Ganon ang pag-asa ng isang tao na wala kay Kristo. Akala niya matuwid siya sa harapan ng Diyos. Pero hindi. Yun. Paningin natin, mabuti, pero ito ay out of arrogant self-righteousness at ang ating mga ginagawang kasalanan ay nagmumula sa ating maruming puso at pag-iisip. Isa pang katotohanan sa bawat isa sa atin, tayo ay mga anak ng kapuutan. Sabi rito sa verse 3 ni Pablo, at tayo no'y katutubong mga anak ng kapuutan.
gaya naman ng mga iba. At ang ibang iyon nga yung mga unbelievers na sa mundong ito. So sila, sabi ni Pablo, ay anak pa rin ng kapuutan. Pero ang mga Kristiyano ay hindi na. Dati ganun din sila, pero hindi na. Ito ay kalikasan o nature ng bawat tao sa mundo na mula pa sa ating pagkasilang, wala pa tayong ginagawang kasalanan, ay dala-dala na natin ang kasalanan sa ating mga pagkatao. At yun ang tinuturo, the doctrine of original sin. Makita nga natin, mismong si David, nagsabi sa kanyang panalangin sa awit 51 verse 5, na sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, siya'y may kasalanan na. Hindi sinasabi doon na siya'y nagkakasala na, kundi siya ay makasalanan na. Bakit? Dahil bit-bit niya ang namanan niyang kasalanan ni Adan. At hindi lamang po si David, kundi bawat isa sa atin ay mayroon noon. We inherited the original sin of Adam. So ladies and gentlemen, ito ang katauhan natin. No excuses, none excluded. We are all sinners in the hands of an angry, holy God. Ganun po tayo. At dapat sa mga pagkakataong ito na sinasabi ko ang mga bagay nito, madama natin ang guilt natin dahil sa ating mga pagkakasala. Makita natin kung sino ang Diyos. Na ako bilang makasalanan, hindi ako tatanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng mga inaakala kong katuwiran. Yun ang dapat na mapagtanto natin sa mga oras na ito. We are sinners in the hands of an angry, holy God. At kailangan natin ng tulong. Sino ba umaayaw sa tulong? Prominente sa Christian religion, napakaraming taong umaayaw sa tulong na inihahandog ng Diyos. Pero kung tulong iyan, halimbawa pinansyal o kit sa atin, as if yun ang pinaka-problema natin eh. Pero pag mapakinggan kahit sino pa sa mundong ito, marami na akong nabahaginan. Pero hindi nila tinanggap ang tulong na ito na inihandog ng Diyos. Parang pinapalabas nila na kaya nila na tulungan ang kanilang sarili. Pero hindi po. Yan ang dapat nating maunawaan, na dahil sa ating pagka-deprave, dahil sa ating pagiging makasalanan. Pag sinabing depraved, sukdulang pagiging makasalanan. Sukdulan ang pagiging makasalanan natin. At ang katauhan natin iyon, nagpapakita ang kailangan natin ng tulong. Na hindi natin kayang tulungan ang ating mga sarili. Tayo po ay mga patay. Dapat nating makita ang sarili natin sa ganong lens. Sa lens ng Diyos. Sa paningin ng Diyos. Tayong lahat ay patay. Okay. Ganon tayo tingnan ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ng magliligtas sa atin. Hindi ang sarili natin dahil kung paanong ang patay ay hindi makakabangon gamit ang sarili niyang lakas, gayon din naman ang bawat patay spiritually. Diba? Nakakita na ba tayo ng isang patay na bumangon on its own? Hindi pa. At nabigyan ulit ng buhay ang kanyang sarili? Hindi pa. Walang ganon. Mga fictional zombies, hindi naman sila nabuhay talaga. Patay pa rin sila, naglalakad lang. Pero hindi sila nagkaroon ng buhay na mayroon sila noon. At walang ganon. Walang sino mang patay ang makakabuhay sa kanyang sarili, at tayo rin naman bilang mga tao, bilang mga patay spiritually, hindi po natin kayang mabuhay ang ating mga sarili. At hindi natin mabibigyang lugod ang Diyos gamit ang ating mga pinaniniwalaang mabubuting gawa.
Hindi natin maliligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng iyon, ng mga iyon. Ang Diyos ay ang may daan at kasagutan. Ngayon sa second point natin, tingnan po natin ang verses 4 to 9. Sabi rito, ngunit ang Diyos. Nakita natin, dinescribe ni Paul ang pagiging makasalanan noon, pagiging makasalanan niya noon, pagiging makasalanan ng mga Ephesians noon, pagiging makasalanan ng bawat tao na naging Kristiyano. Nakita natin yun, verses 1 hanggang 3. Pero ngayon, makikita natin bakit hindi na sila katulad noong una. Verses 4 to 9. At pangalawang punto natin ang kasagutan at pag-asang mula sa Diyos para sa atin. Ang kasagutan at pag-asang mula sa Diyos para sa atin. Verse 4, ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Kung may maituturing man tayong worst bad news na mapapakinggan natin, iyon na ay ang pagiging makasalanan natin at ang parusa ng Diyos para sa mga makasalanan. That's the worst kind of news na mapapakinggan natin. Gayun pa man, hindi tayo iniiwan ng Diyos ng walang pag-asa para sa bad news na ito. Ngayon, kung kanina nakinig tayo ng maayos patungkol sa ating pagiging makasalanan, mas pakinggan natin ang pag-asang ibinibigay sa atin ng Diyos. At kung worst bad news ang ating kasalanan, ang sagot naman ng Diyos ay ang best good news na mapapakinggan natin. And what is that good news? Anong good news na iyon? Sabi ni Martin Lloyd-Jones, iyong but God na iyon, itong ngunit ang Diyos, these two words, in and of themselves, in a sense, contain the whole of the gospel. Dahil mula sa ating pagiging makasalanan, makita natin dito, ngunit ang Diyos, ibig sabihin, ngunit ang Diyos, may ginawa siyang paraan upang tayo hindi manatili sa ating mga pagkakasala. Upang tayo ay hindi mapunta sa impyerno na kinatatakutan sigurado ng bawat isa sa atin. Diba? Nakita natin, ang mga Ephesians naman, makasalanan sila. Tayo man din ay makasalanan. At sino mang wala pa kay Kristo ay makasalanan. Ngunit ang sabi rito sa verse 4, ngunit ang Diyos. Ang Diyos ay may ginawa para magkaroon tayo ng kaligtasan. Matapos sa lakay ni Pablo ang tungkol sa pagiging makasalanan ng mga Efeso noon, siya naman ay magta-transition sa isang katotohanang nagbibigay pag-asa sa sino mang makasalanan. At dapat makita rin natin dito sa mensaheng ito ang pag-asa natin. Hindi natapos sa kasalanan at parusa ang mga salita ni Pablo. Dahil sa ngunit na ito ay nalalaman nating hindi iniwan ng Diyos ang makasalanang tao sa kasalanan at paghihirap. Sa transition na ito, napakahalaga po nito. So matatanong natin, bakit? Ano ba ang ginawa ng Diyos? Ano ang good news na ito na tinutukoy mo? Sabi rito, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa. Ngayon, hindi pa natin naiintindihan yan, pero ipapaunawa ko sa inyo na kung wala ang awang ito ng Diyos, lahat po tayong mga tao sa sanlibutan ito ay mamamatay sa ating mga kasalanan at mapupunta sa impyerno. Alalahanin po natin na sa Garden of Eden, awa lang din ng Diyos ang bumalot kay Adan at kay Eva. Ganun kahalaga ang awang ito. At ang sabi rito, mayaman sa awa. Hindi kakaunti ang awa, hindi maawain lang, mayaman sa awa. Ganun ang Diyos. Yun po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Ang sabi ng ilan, bakit ganun ang Diyos? Nagliligtas siya at yung iba pinaparusahan niya, unfair naman. Hindi po. Kung gusto natin maging fair ang Diyos, ibig sabihin ang sinasabi lamang natin sa Kanya, parusahan mo kaming lahat.
kung yun ang gusto natin, gusto ba natin maging fair ang Diyos? Kung gusto natin maging fair ang Diyos, ibig sabihin, itong mga kasalanan natin, wala tayong kapag-asang maalis ito sa ating mga sarili. Hayaan niya tayo na mapunta sa impyerno. Doon niya tayo itatapon kung ang gusto natin ay fairness. Ngunit ang kailangan po natin ay mercy, habag, awa. Yun ang kailangan natin. Pero sabi dito, mayaman sa awa ang Diyos. Ibig sabihin ng mayaman sa awa, hindi po siya magkukulang sa awa. Na kung ang bawat isa sa atin dito, magtitiwala sa Kanya para sa ating kaligtasan, hindi po niya ito ipagdadamo. Ngayon, alam natin na may mga tao sa mundong ito na mayayaman pero napakadadamo. Ang Diyos napakayaman at hindi rin madamo. Ang Diyos ay mayaman sa awa. At ibibigay niya sa mga tao na kumikilala sa kanilang mga pagkakasala ang kaligtasan na kinakailangan nila. Hindi natin masusunod ang kautusan. God demands perfect obedience of the law upang maituring niyang karapat-dapat sa langit ang isang tao. Yun ang dinidemand ng Diyos. Pero sino bang makakapag-obey perfectly ng kautusan ng Diyos? Walang sino man sa atin. Ang paraan ng Diyos ay ang pagpapamalas niya ng awa. Kailangan natin mapagtanto na kaawa-awa ang kalagayan natin. Kaawa-awa ang kalagayan natin, makasalanan at ang patutunguhan ay impyerno. Ganun po tayo. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa ay handang ibigay awang ito sa sino mang kikilala sa kanyang sarili, na siya'y makasalanan at nangangailangan ng tulong at tagapagligtas. Okay? Yan po ang nalaman po natin kanina na isa sa mga katangian ng Diyos ay siya'y banal. Banal at nagagalit siya sa kasalanan. At alam natin tayo makasalanan, ibig sabihin, siya'y nagagalit sa atin. Ngunit ang kinakailangan ng hinihingi ng Diyos ay magmakaawa tayo dahil nakakaawa naman talaga tayo. Dahil ibibigay niya sa atin ang kanyang awa, ang kanyang habag. Kilalanin natin na tayo mga makasalanan na nangangailangan ng tulong at tagapagligtas. Sa mayamang awa niyang ito ay tinatanghal niya ang malaking pag-ibig niya sa kanyang mga nilikha. Sabi po rito, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang Diyos mayaman na nga sa awa, at itong mga Ephesians na ito, at tayong bawat mga Kristiyano, bawat naligtas, sabi pa rito, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, ibig sabihin, itong mga iniligtas ng Diyos ay object ng kanyang malaking pag-ibig. Object ng kanyang malaking pag-ibig. Kaya hindi lamang sa pagliligtas ng Diyos, hindi lamang awa niya ang kanyang dinidisplay, but even His love, ang kanyang pag-ibig. Dinidisplay niya rin iyon. Pinapakita niya rin iyon. Maging noong tayo mga patay pa sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, at tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Pansinin natin na ayon kay Pablo, nang sila'y iniligtas ng Diyos, ay yung mga panahong patay sila spiritually. Iniligtas sila nung mga patay pa sila. Hindi nangangailangan ng tagapagligtas ang isang buhay. Nagpapakita na wala silang kakayahang tubugon on their own, bagkus kumilos ang Diyos sa kanila at binigyan sila ng buhay on His own initiative or accord. So, sinasabi kasi rito, mga patay pa sila noon. Verse 5, mga patay pa tayo noon. Pero ang sinabi rin dito ni
Pablo, binuhay niya tayo kay Kristo. Diba? Sino ang bumuhay sa kanila? Ang Diyos. Binuhay niya ng Ama tayo sa pamamagitan nino kay Kristo. Hindi sinasabi rito ni Pablo na binuhay niya tayo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Hindi. Binuhay niya tayo kay Kristo. Christ is the object by which Christians were made alive from their spiritual deadness. Yun ang dapat nating tandaan. Na itong mga Kristiyano, they were only able to act upon the call of the gospel because of God. Okay? And kung pinagtataka man natin o pinag-question natin, bakit kaya ako sumampalataya sa Panginoon? The answer is here. Because of God. Dahil sa Diyos, ikaw ay sumampalataya. Binuhay Kanya kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas. Sabi pa niya, yun niya, binuhay niya tayo kay Kristo dahil hindi lamang kaligtasan sa kasalanan ang inaccomplish niya, kundi maging ang muling pagkabuhay para sa mga magtitiwala sa Kanya. At tandaan po natin ang word na regeneration o yung verb phrase na born again. Hindi po iyon noun, hindi po yun pangalan ng isang relihiyon. Iyon ay dapat na mangyari sa isang tao according to Jesus Christ. Na malibang isang tao ay ipanganak na muli, that's the word born again, ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kinakailangan pong buhayin na muli ng Diyos ang isang spiritually dead person. At ang spiritually dead person na iyon na binuhay na muli ng Diyos mula sa kanyang kamatayang spiritual ay makakatugon sa ebanghelyo at sa mensahe ng Diyos ng repentance at faith. Hindi lamang kaligtasan sa kasalanan, kundi pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, itong tatandaan natin, when we talk about the resurrection of Jesus Christ, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay confirmation. Kaya nabuhay na muli si Jesus ay dahil kinukumpirma lamang ng Diyos na ang kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay katagumpayan ang resulta. That sacrifice on the cross ni Jesucristo ay sufficient para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga sasampalataya sa Kanya. Okay, so pinapakita ng muli niyang pagkabuhay ng confirmation ng katagumpay ng pagliligtas niya sa mga makasalanan through His death. Habang ito rin naman, the same resurrection of Jesus Christ, ito rin naman ay ang kapangyarihan sa pagbibigay ng spiritual na buhay sa sino mang patay spiritually at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sabi rito, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kaya hindi lamang po, ang gusto kong sabihin, ang sinasabi dito ni Pablo, hindi lamang po pagkabuhay na muli mula sa ating kamatayang spiritual ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga inililigtas. Sapagkat ang sabi niya rito, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ito naman po ay tumutukoy sa muli nating pagkabuhay balang araw sa kanyang kaharian. Sabi pa, upang kanyang maipakita sa panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Diyos na gumawa ng paraan upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan ay ginawa ang mga ito, maging ang pagbibigay niya ng kanyang sariling anak sa kamatayan upang itanghal sa buong sanlibutan,
Maging sa bawat isa sa atin sa araw na ito ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang itinatanghal po ng Diyos Ama sa pagbibigay niya ng kanyang sariling anak na si Jesucristo. Alam ko, may idea ng kayo sa ginawa ni Jesus. Ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, di ba po? Bakit siya ipinako doon? Nang siya ipinako sa krus ng Kalbaryo, ito po ang dapat nating tandaan na itinuturo sa atin sa Biblia. Ipinako siya sa krus ng Kalbaryo at namatay siya. Bit sa krus na iyon ang kasalanan ng kanyang mga tao. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya dinala sa kamatayan niyang iyon sa krus ang kasalanan ng mga tao niya? Dahil doon sa parusa sa kanya ay naparusahan na rin ang ating mga pagkakasala. Upang silang mga sasampalataya sa kanya ay hindi natanggapin pa ang parusa para sa kanilang mga pagkakasala. Bakit? Inako na iyon ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kahit ikaw, bawat isa sa atin nangangailangan ng tagapagligtas. Maraming beses na tayo nagsinungaling, nagnakaw na tayo kahit iyan man ay maliit na sentimo, nilapastangan natin ng Diyos. At sa araw-araw sa buhay ng isang unbeliever, nilalapastangan niya ang Diyos. Bakit? Sinasabi niya sa harapan ng Diyos, hindi kita kailangan. It's blasphemy. Wala tayong anumang katuwiran on our own. Namatay si Jesus para sa mga makasalanang katulad natin. Sabi nga ng isang pastor, kung sa tingin mo ikaw ay makasalanan, lumapit ka kay Jesus dahil siya ay tagapagligtas ng katulad mo. Hindi siya tagapagligtas ng mga matutuwid. Dahil walang matuwid, wala kahit isa. Siya ay tagapagligtas ng mga makasalanan. Kung ikaw ay makasalanan, lumapit ka sa Kanya. At sa verse 8 to 9, pagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmalaki. Narinig natin itinuturo ng majority sa mga relihiyon sa mundo na sa pamamagitan daw ng mga gawa, tayo ay maliligtas. Ngunit ibahin natin ang good news. Ibahin natin ang ebanghelyo. Kung magpapatuloy po tayo sa pagsubok na iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating mga sariling kabutihan, nasa bad news pa rin po tayo. Dahil ang dala-dala rin po ng sarili nating mga katuwiran ay bad news. But the good news is, we have a Savior. Nagpadala ang Diyos ng isang tagapagligtas at siya ang sentro ng mensahe ng Ebanghelyo. Ibahin natin ang mensahe ng Ebanghelyo kaysa sa naglipa ng mga katuruan sa mundong ito na sinasabi, gawin mo to, maliligtas ka. Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Hindi po ganun ang sinasabi ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay nagtuturo na sa biyaya, grace, at hindi sa mga gawa, inililigtas ng Diyos ang isang tao. At ang biyaya po is unmerited favor. When we say unmerited, hindi pinaghirapan. Kahit ang kaligtasan po ay hindi pinaghihirapan. Ito ay pabor ng Diyos doon sa mga sumasampalataya sa Kanyang anak na si Jesus. Kasi baka ang iniisip natin, papaboran ako ng Diyos dahil gumagawa ako ng mga kabutihang ito. Hindi po ganon. Papaboran ka ng Diyos kung sasampalataya ka sa Kanyang anak na nakasunod sa buong kautusan. Yun po ang tatandaan natin. So, sabi ko kanina, walang sino man sa atin ang nakasunod sa kautusan. Totoo po yun. Pero nang si Kristo ay pumarito sa mundong ito, ang kautosang nilabag natin ay sinunod niyang lahat.
Kaya hindi lamang po kamatayan niya ang pag-asa natin. Ang kamatayan niya ay pag-asa natin upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran mula sa ating mga pagkakasala. Pero ang katuwiran po niya, iyon ang pag-asa natin upang tingnan tayo ng Diyos Ama na matuwid sa kanyang harapan. Bakit? Dahil sino mang sumasampalataya kay Kristo Jesus, ang kanyang katuwiran ay mapapa sa kanya, mapupunta sa taong iyon na sumampalataya kay Jesus. Yan ang tatandaan natin. Kaya his obedience, yung kanyang pagiging masunurin sa mga utos ng Diyos at iyong pagsunod niya, even at the point of his death on the cross, lahat pong iyon ay kailangan natin. Kung kailangan po natin ang active and passive obedience ni Jesucristo, nangangahulugang pinakakailangan natin ay si Jesus. Siya ang kailangan natin dahil He possesses all those. He is the one who possesses all those. Yun nga, biyaya. Ang tinuturo sa atin sa Biblia, malinaw po. At ito man din po ang gamit ng ibang mga reliyon, ibang mga prominenteng reliyon sa sanlibutan ito. The same Bible that we're using na nagsasabi sa biyaya at hindi sa gawa. Inililigtas ng Diyos ang isang tao. But it's as if they're still confused. They're still ignorant of the fact that this is what the Bible teaches. Sa pamamagitan ng biyaya at hindi gawa. Kaya't hindi biyaya at hindi rin biyaya at gawa. Baka isipin natin, okay, grace, and then magtatrabaho rin ako para makuha ko ang kaligtasan. Hindi po. It's not grace plus works. It's grace alone. Biyaya lamang ang kailangan natin. Kung gano'n ang kaisipan natin na biyaya at gawa o gawa lang, lalabas na hindi sapat para sa atin, o sinasabing hindi sapat para sa atin ang natapos na gawain ni Jesus sa buhay at kamatayan niya. Biyaya lamang na nagmumula sa Diyos ang kailangan ng bawat isa sa atin. Ang Jesus na pinag-aaralan natin ang tagapagligtas. Ngayon baka maitanong natin, gano'n na lang ba yun? Ligtas na ako agad dahil nadinig ko ang mensaheng to? Hindi po. Good question yon. At ang sagot ay hindi pa dahil may kailangan ka pang gawin, ngunit ang gawain na ito ay para tugunan ang handog ng Diyos na pagliligtas. At ito ay ang pananampalataya na makikita natin sa verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pong free offer ng kaligtasan ay tinutugunan ng pananampalataya. Ang opposite po ng pananampalataya ay pagtanggi, rejection. Ngayon kung ang isang tayo patuloy na i-reject ang free offer na ito, patuloy lang din siyang mamumuhay sa kanyang kasalanan, patuloy lang din niyang magiging ama si Satanas, patuloy lang din siyang mamumuhay ng walang inaasahang buhay na walang hanggan. Okay? So ito pong napapakinggan nating mensaheng ito na si Jesus ay tagapagligtas. Kailangan po nito ng tugon. Okay? Hindi po pagbaliwala o pagkatapos natin ay uuwi tayo at sasabihin natin, maganda yung napakinggan mong mensahe. Hindi po ganon. Ito pong mensahe na pinag-aaralan natin ngayon ay kailangan ng katugunan, response. At ano pong tinuturo dito ni Pablo na dapat na maging tugon o response ng bawat isa sa atin? Pananampalataya. Pananampalataya kanino? Kay Jesus na tagapagligtas. Pananampalataya. At ang pananampalataya po ay
pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Sinasabi lamang natin pag sinabi natin sumasampalataya tayo kay Jesus para sa ating kaligtasan, ang sinasabi lamang natin is, hindi na po ako magtitiwala sa sarili ko. Sa inyo ko na iaatang ang pag-asa ko sa kaligtasan. Ano nang sinasabi natin? Hindi na tayo aasa sa ating sarili, kundi titingin na tayo kay Jesus bilang pag-asa natin para sa ating kaligtasan. Yun po ang pagsampalataya na tinatawag. At sabi pa rito, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. It's clear as day. Wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Ultimo, ang pagsampalataya ay hindi nagawa ng isa na ngayong Kristiyano dahil sa kanyang kakayanan, kundi dahil lamang sa Diyos na nagkaloob nito. Sapagkat anong sabi rito? Sa biyaya ko'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sinasabi lamang sa atin dito, biyaya ang kaligtasan and even the effect sa atin. Anong epekto? Para sa mga nire-regenerate ng Diyos, pagsampalataya. Even that faith comes from God. Hindi lamang iyong kaligtasan, but even the faith by which we responded to the gospel call is from God. Diba? Baka isipin kasi natin, that's my faith. Ako ang nag-work out ng faith na yun. Hindi po. Hindi ka magkakaroon ng faith kung hindi ibibigay sa iyo ang kakayanan ng Diyos na sumampalataya sa Kanyang anak. So salvation is a gift, faith is a gift. Lahat pong iyon ay biyaya. Lahat pong iyon ay regalo. Lahat pong iyon ay hindi natin mabibili. O hindi natin mabibili. We cannot bribe and say na ito, mga mabubuti kong gawa. Give me salvation because I have these good works. Hindi po titiklop ang Diyos. Mananatili po siya sa Kanyang tapat na paraan ng pagliligtas. And that's through whom? Through Jesus Christ. At wala po siyang ibang binigay na daan para sa kaligtasan ng mga makasalanang taong katulad natin, kundi si Jesus lang. Malapit na din. Malapit na po. Okay. So yun, both salvation and the faith which works or salvation is a gift of God. Sabi pa, not as a result of works so that no one may boast. Parang kinilatis lang naman dito ni Pablo ang sinful human hearts natin. Diba? Not as a result of works so that no one may boast. Parang alam na alam niya ang nilalaman ng puso natin. Kasi ganun din naman siya. Even sa Philippians, ang sabi niya, napakarami niyang mga achievements nung Hudyo pa siya. At iyon ang inaakala niya makapagliligtas sa kanya. Dahil si Pablo, tayong lahat, nagsimula po tayo sa kayabangan. Nagsimula po tayo sa pagmamalakit, pagmamataas na inaakala natin kaya nating iligtas ang ating mga sarili pero hindi naman nga. Not as a result of works. Yung pagliligtas ng Diyos. Yung pagtanggap ng biyaya ng isang tao, ng kaligtasan, yung pagsampalataya, it's not a result of our works. Baka trabahong iniisip natin, ha? Okay, works, good works. Ba, estudyante pa. Okay? Pag may nagawang mabuti, ang isang taong katulad natin, magmamayabang. At kahit na magtanong-tanong tayo sa mga tao sa paligid natin kung sa langit ba ang punta nila, at sinagot nila tayo ng oo, ang idadahilan nila ay dahil sa sila ay gumawa ng mabuti. Yun ang sinasabi nilang pag-asa nila sa kaligtasan. Pero sabi nga ng Diyos sa kanyang salita,
Salvation is not the result of our works. It is the work of Christ. Yun ang dapat nating asahan. Siya, si Jesus, sa kanyang mga ginawa para maligtas tayo. At yun ang pinawawalang bisa. Ito na works natin ang pinawawalang bisa ng Ebanghelyo. Pinawawalang bisa niyang pag-asa natin sa ating sarili. And verse 10, sabi rito, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. And yun nga, ang third point natin, ang dapat na maging buhay na ngayon ng bawat iniligtas ng Diyos. And isang paragraph na lang, sino mang nagtamo ng kaligtasan ay iniligtas ng Diyos. Si Jermaine Daulu. Okay. So, ang sinasabi lamang dito ni Pablo, sabi niya sa verse 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Sinasabi niya na rito ang dapat na maging resulta ng kaligtasan sa buhay ng isang mananampalataya. Sino mang nagtamo ng kaligtasan ay iniligtas ng Diyos mula sa kanyang sarili, mula sa Diyos, mula sa kanyang sarili. Dahil sino bang nagpaparusa sa makasalanan? Ang Diyos. So, ang iniligtas niya, sa pagliligtas niya, iniligtas niya ang isang taong makasalanan mula sa kanyang sarili. At mula rin sa, at para rin sa kanyang sarili. Para ang taong iniligtas niya ay kanya na, ay angkinin niya. Ang bawat Kristiyano ay napakaganda na sa paningin ng Diyos. Mahusay na gawa ang turing ng Diyos sa bawat Kristiyano. Mahusay na gawa. Hindi na katulad ng dati nating mga katauhan. Dati, ang mga Kristiyano na ngayon, dati sila ay mga patay sa kasalanan. Ngunit ngayon, bagong mga obra na ng Diyos. Bilang tayo pinagkalooban na niya ng bagong buhay na kanya ng pinaghaharian. Minsan naging nostalgic ako pag nakakapakinig ako ng mga awitin, may mga amoy din kasi ako naaamoy na naamoy ko noon, and then naging nostalgic ako. And parang namimiss yung childhood ko, yung pre-conversion state ko. Parang gusto kong bumalik doon. Pero alam niyo, napapagtanto ko sa tuwing naiisip ko yun. Kung anong nakakapigil sa akin sa pag-iisip ng pagnanais kong bumalik doon. Ang isang katotohanan. Noong mga panahon na iyon, hindi pa ako Kristiyano. I don't want to go back to that season of my life na hindi ko kilala ang Diyos. Ayokong gawin ng mga bagay na ginagawa ko noon nung hindi ko pa kilala ang Diyos. I don't want to go back there. Yes, nakakamiss ang kabataan. Yung happy moments lang. But my life that time, no. Hindi. At kung tayo mga Kristiyano na napalaya na, huwag na rin tayong magpatuloy sa kasalanan na mayroon tayo noon. Nakasanay yun ng Diyos para sa atin. Tayo ngayon ay dapat nang lumakad sa katuwiran na siyang daang ibinigay ng Diyos upang ating lakaran. Yun ang sabi dito ni Pablo. Ang Diyos, kung dati ang lakad ng isang Kristiyano ay ayon sa sanlibutan, sabi nga doon sa verse 2, di ba? Sabi doon, ang lakad niyo ay ayon sa sanlibutan. Ngayon naman, God has prepared for those who would put their faith and trust in Jesus Christ a way of life. At ano ang way of life na iyon? Katuwiran. Mabubuting gawa ang ginagawa. So para sa mga Kristiyano, kanina baka inisip nyo, hindi ko naman pala kailangan gumawa ng mabubuti kung maliligtas ako. Hindi ko naman pala kailangan gumawa ng mabubuting bagay para sa aking kaligtasan. Oo, tama. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuting bagay para maligtas ka. Pero kung ikaw ay ligtas na ngayon,
Expected na sa iyo bilang iniligtas ng Diyos na gumawa na ng mabubuti na kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ang mabubuting gawa natin noong hindi pa tayo Kristiyano, it's not pleasing to God. Ngunit ang mabubuting gawa ng isang Kristiyano na ngayon ay pleasing na sa Kanya, kalugod-lugod na sa Kanya. Hinahangaan niya. In fact, diba, napakagandang isipin na nagkaroon tayo ng kaligtasan not because of ourselves, and we can act upon the will of God bilang mga Kristiyano, also not through ourselves, but through His mercy, through His kindness na binibigay sa atin. Kaya He created us in Christ Jesus for good works, or to do good works. Kung tayo mga iniligtas na ng Diyos, kung tayo iniligtas na ng Diyos, at ito pa ang mahalaga, isang bagay na napakahalaga. A saved person can never be a lone Christian. Yun ang sinabi ko na noon. And a saved person, hindi niya maaaring ihiwalay ang sarili niya sa ibang mga mananampalataya. Ang isang Kristiyano ay inilalagay ng Diyos sa isang komunidad ng mga mananampalataya. Okay? So, yun, para na lang sa ating application. Alalahanin natin, unang-unang alalahanin natin, kung ikaw man ay Kristiyano, alalahanin natin hindi na tayo para sa ating mga sarili, kundi para na sa Diyos. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng buhay mo. Ang Diyos na. Iniligtas niya tayo at dapat tayong mamuhay na araw-araw para sa Kanyang ikaluluwalhati. Why? Because we are His work. We are His work. Pangalawa, huwag na tayong bumalik pa sa dati nating lifestyle. Jesus now must be our life. Siya na ang dapat na maging buhay natin. Sabi nga ni Paul Washer, ang Christianity ay hindi dinaragdag sa ating buhay. It becomes our life. Yun ang dapat na makita natin sa biblical na Kristyanismo. At pangatlo, para sa mga wala pa kay Kristo, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya, ay mananatili ka sa iyong pagiging patay spiritually at pagiging anak ni Satanas. At yun nga, sabi ko nga kanina, nakakahiyang ma-associate sa Diablo. So, anong dapat natin gawin? Anong sinasabi ni Pablo? Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at sumampalataya ka kay Jesus na tanging tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya. Siya ay mahabagin. Nakita na natin iyon dito sa pinag-aralan natin. Siya ay mahabagin, maawain, at mapagbigay ng kaligtasan sa mga umaasa sa Kanya. Kaya mga kapatid, para sa atin dito, sana napalakas tayo ng katotohanan ito. At nakita natin, tayo ligtas na. Sa ating mga kaibigan dito, mga bisita, nawa, kayo rin ay sumampalataya kay Jesus, umasa sa Kanya para sa inyong kaligtasan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, napakabuti po ninyo na aming muling napakinggan ang iyong mga salita, ang ebanghelyo na mensahe ng kaligtasan. Tulungan ninyo kami na ang mga bagay na sinasabi ninyong dapat nang maging kami bilang mga Kristiyano ay tunay nga talagang makita sa amin. Maging matuwid na kami sapagkat kami ay iniligtas yun na po. Ay para sa kanila na wala pa kay Kristo, hindi pa sumasampalataya sa Kanya, sila man dinawa ay makita ang daan para sa kaligtasan at iyon po ay si Jesus. At siya'y sampalatayanan nila at alikuran rin po nila ang kanilang mga pagkakasala at sa pagkakataong sila'y maligtas ay mamuhay bilang mga Kristiyano na sumusunod sa inyong mga kautusan. Maraming salamat aming Diyos. Ingatan po niyo kami at tulungan ninyo sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen.